talagang patunayan sa lahat na magaling ako. Gusto kong patunayan sa kanila na ang anak ng inaakala nilang pumatay sa maraming tao dahil sa pagguho nitong tulay ay may kayang patunayan. You can trust me, Jara. I know may mabigat at malalim ka pang dinadala. Let me help you. Madaling magsalita, Austin. Baka sa huli, ikapahamak mo o ng pamilya mo sinasabi mo pagtulong sa akin. Humarap sa akin si Jara. Medyo naguluhan ako sa sinabi nito. Umuwi na tayo. Pagod na rin ako. Yaya nito. Lumakad itong pabalik sa kotse niya. Naiwan ako nakatayo sa bungad ng tulay habang papaalis itong pauwi sa hotel. Paano ko ba mababasang yung isip at nararamdaman, Jara? Bakit pa kailangan mong dalihin na lahat? Asawa mo na ako pero bakit hindi ko pa rin nakuha ang buong tiwala mo? Bulong ko sa hangin. Sinundan ko na itong pauwi sa hotel. Ako na bahala magpaliwanag bukas kila Lolo kung bakit umuwi kami sa hotel. Nakasunod lang ako sa likuran ng kotse ni Jara. Maybe she needs space. Siguro'y nakapag-isip-isip na ito. Napag-isip-isip ko na tama naman sa Austin sa sinasabi nito. Mas kailangan kong pag-ingatan ang sarili ko dahil sa batang dinadala ko. Hindi man ito kasama sa plano, kailangan ko pa rin i-adjust lahat. May mga paraan pa para makakuha ng ebidensya. Kahit dito na ako sa opisina nagtatrabaho. Napag-isip ko nga na mas madali ko pang mahahanap ang kailangan ko kung mas malapit ako sa mga kaaway ko. Sa opisina ko saan pinoproseso ang lahat, dito ko maaaring makita ang lahat. Iisa-isahin ko lahat ng patago at dahan-dahan. Hindi ko susuko na basta-basta na lang mapabagsak ni Demetrio. Alam ko, sa mga tingin nito na kinasusuklaman niya ako ng sobra-sobra. Ngunit sa kabila ng matalim nitong pangil, ay nababahag ang kanyang buntot dahil sa maaaring gawin ko sa kanya. Hindi lang pagkatao niya ang sisirain ko, kung hindi pati na ang kaluluwa nito. Pagpasok ko pa lang sa opisina, binati na ako ng ilang mga staff doon. Good morning, Mrs. Morales. Pinahanda na po ni Chairman ang table niyo. Salamat. Hindi niyo na kailangan maging formal sa akin. Isipin niyo na nasa trabaho kayo at nagtatrabaho ako bilang engineer sa kumpanyang ito. Hindi ako nandito para mas maging mataas pa sa inyo. Paano naman po namin gagawin iyon, ma'am? Si Chairman na nagsabi na wag namin kayong pahihirapan. Nginitaan ko lang ang babaeng kausap ko na isa ding staff sa engineering department. Napahinto lang pag-uusap namin nang marinig ko ang isang pamilyar na tinig. Si Carlos. Good morning, Engineer Jara. Bati nito. Inirapan ko ito dahil wala ako sa mood para makapagplastikan sa kanya. Ang aga-agay nakabusangot ka kagad? Bakit ka nga pala nandito? I thought mas gusto mo sa site at punahin lahat ng ginagawa namin doon. Ngumisi ito at napatakip sa kanyang bibig. So, napatalsi ka pala ni Daddy doon? Really? Kailan ka pa nagpatalo? Mr. Carlos, nasa opisina tayo at working hour. Bakit kaya hindi na tayo magsimula magtrabaho kaya sa inuusisa mo ako? Well, bilang Morales, ito ang benepisyo na nakukuha ko. Pedik sa trabaho. Hinabulan ko lang ito ng tingin na mapapasok ito sa opisina niya. Magkatabi sila na Demetrio ng opisina. Thank you. Pupunta na ako sa table ko. Kung ano mga kailangan kong gawin, ilagay mo na lang lahat sa table ko. Sambit ko sa kausap kong staff kanina. Sige po. Casual na tugon ito sa akin. By the way, what is your name? Andy po, ma'am. The whole day, bored na bored ako. Pinakaayaw ko talaga ang ganitong trabaho. Kulang na lang hindi ako magtrabaho dahil wala namang mabibigat na gagawin dito. I know priority na nila ako. Halos ilang papeles lang ibinigay sa akin. Paano ko ba kinaya ang ganitong trabaho? Almost weeks na nang na-assign ako dito sa opisina. Everyday, same routine. Tuwing lunch, pinupuntahan ko si Austin sa opisina nito para sabay kaming kumain. Bilang lang sa daliri ko kapag hindi kami sabay kumain. Nauna akong umuwi sa bahay dahil may importante pang gagawin sa Austin sa opisina. Ipinahatid na lang ako nito sa kanyang driver. Pag-uwi sa hotel, nagpaluto na lang ako ng light meal sa kitchen. Nakakawalang gana, para ako may sakit dahil sa katamlayan ko. Medyo nagiging mapili kasi ako sa pagkain this past few weeks. Sabi ng OB ko ay normal lang iyon kaya lang dapat pilitin para sa baby. Nangangalahati pa lang ako sa aking kinakain, hinatak na ako ng antok. Sinubukan ko pang sumubo kaya lang hindi ko na kinayang kumain. Mag-alas 8 na pala at wala pa rin sa Austin. Sinubukan kong tawagan ito pero hindi sumasagot. Sinubukan kong tawagan si Aileen at sa kanya nagtanong. Hello? Aileen,
Nandyan pa ba kayo sa office ng boss mo? Tanong ko. Pinauna na po ako ni Chairman umuwi. Pero bago po ako umuwi, marami po siyang ginagawa sa opisina. May mga ilang papeles po siyang inaasikaso. Okay, thank you. Pagkababa ng tawag ay dumiretso na ako sa kwarto. Habang nakahigay, napapaisip ako kay Austin. Siguro, busy lang talaga ito. Sabi ko sa aking isip. Isa sa sintomas ng pagiging buntis ang pagiging antukin, kaya naman konting higa ko lang, tulog agad. Hindi ko na namalayan kagabi na nakauwi na sa Austin. Naramdaman ko lang nakatabi ko ito sa kama. Mag-aalas 6 na at hindi ko na ito ginising para samahan ako mag-walking. Babangon na sana ako pero hindi ko na malaya nagising na pala ito. Mahigpit na nakayakap sa bewang ko. Ako na lang mag-isa mag-jogging. You can sleep more. I'm sorry at hindi na kita nahintay kagabi. Jara, I'm your husband. Kahit ano pwede mong itanong sa akin. Ako mas makakatulong sa iyo kaysa sa ibang tao. Kahit na sino, ako lang ang pwede mong pagkatiwalaan at hindi ang ibang tao. Out of nowhere ay nasabi nito. I don't know kung bakit ganito ang bungad niya sa akin. What are you talking about? I'm not stupid, Jara. Behind my back, alam kong may mga ginagawa ka. Austin, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano ba to? Don't deny. Alam ko na, alam mo ang sinasabi ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sabi ko. Pinilit kong tumayo pero mas sinigpitan nito ang yakap sa akin hanggang sa siya na mismo ang dumagan sa akin. Walang kahit na anumang emosyon ng kanyang mga mata. I am more reliable, capable and powerful than Stefano. Naningkit ang mata ko sa sinabi ni Austin. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Ang sinasabi ba niya ay yung bank account ni daddy na pinapacheck ko? Bakit, Jara? Bakit hinahalungkat mo ang nakaraan ng daddy mo? Sabi ko sa'yo, kung may tanong ka dapat diretsuhin mo ako. Wala ko sasabihin dahil wala ka namang dapat malaman. Sarkastik ang sagot ko. Nauna itong tumayo sa kama at madilim na nakatingin sa akin. Sa dalubong ko rin ang tingin nito dahil napupuot na naman ako dahil sa mga sinasabi nito. Hindi naman dapat akong pinaiimbestigahan mo. Ngising sagot ko. Ang Uncle Demetrio at si Tito Damian dapat ang binabantayan mo dahil mga kurakot sila. Austin, gusto lang kitang paalalahanan. Baka mangyari din sa'yo nangyari sa daddy ko. Hindi ito nakaimik sa akin pero ramdam ko sa likuran ko ang malamig at matalim nitong pagkakatitig sa akin. Hindi pa ito ang tamang oras, Austin. Bakit? Bakit mo ako pinaiimbestigahan? Are you giving me a clue na 5 years ago kasabot ka rin nila? Ikaw rin ba ang dahilan ng pagkamatay ng daddy ko? Tanong ko sa isip ko. Jara! Tawag sa akin ni Austin. Napahinto ako sa tapat ng pintuan para sana buksan ito. Hindi ako lumingon sa kanya. Ayoko makita niya sa mukha ko na guilty at tama lahat ng sinasabi niya. Bakit hindi mo nila ako diretsuhin? Kaya ba ginamit mo ako para halongkatin ang issue sa daddy mo? Jara, I'm telling you right now na walang kinalaman ng kumpanya sa nangyaring pagguho ng tulay. It's been years. Bakit hindi mo ibaon sa limot ang nangyari? Bakit hindi mo tanggapin na daddy mo may kasalanan sa lahat? I didn't mean to say na daddy mo talaga may kasalanan pero siya nag-supervise sa pagpapagawa ng tulay. Hinarap ko sa Austin. Ang mga luha sa mata ko ay hindi na napigilang umagos sa aking mata. Alam mo ba talaga sinasabi mo, Austin? Tanong ko. Alam mo ba? Sinagawan ko na ito dahil hindi ko na napigilan ang galit ko. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Hindi ikaw ang nawala ng magulang. Hindi ikaw ang namali sa mga taong mapangusga at mapangkutsa. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Tama ka! Ginamit kita para mapatunayan na walang kasalanan ang daddy ko sa nangyari 5 years ago. I have my proof at gagawin ko lahat para pagbayaran ng mga taong yun ang ginawa nila sa daddy ko. Kahit isa ka pa sa kanila. Tinalikuran ko sa Austin at akman lalabas nang maabot nitong aking braso at hinaltak papalapit sa kanya. What are you talking about? What do you mean by me? Jara, wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Malinis ang kumpanya ko at kaya kong patunayan yan sa'yo. Sagot niya sa akin. Talaga, Austin? Sabi mo hindi ka stupido. Pero bakit hindi mo makita na may mga tauhan ka demonyo? Hindi lang tauhan kasi mismong kamag-anak mo sila. Sa bagay, kung anong mali ng isa pagtatakpan ng isa. Alam mo, Austin, I don't trust you enough para sabihin sa'yo na diretso ang lahat ng bagay. Kung may gusto ka malaman, then gawin mo. Pero ni isang dahilan, salita o explanation, wala akong sasabihin sa'yo.
Hinawi ko ang kamay nito upang makawala sa kanya. Hindi naman ito nagmatigas at hinayaan na akong umalis. Bago isara ang pintuan, nakita ko pa mukha nito na hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Bakit hindi niya ako kayang pagkatiwalaan? Bakit? Ibang tao pa? Bakit si Stefano na kaibigan niya kailangan niya lapitan? Tanong ko sa aking isip. Kagabi lahat ng files na nakuha ng tauhan ko i-check ko isa-isa. Wala ko nakitang mali na kahit ano doon, kaya mas lalo lumalaki ang pagdududa ko. Naisip ko na may kinalaman ito, 5 taon na ang nakalipas, pero bakit? Is Jara doubting me na may kinalaman sa nangyari? Gusto ko sabihin niya sa akin lahat. Gusto ko malaman kung ano nga ba ang pinaplano niya para gawin na lahat ng ito, pero matigas ito at hindi nagsalita. Ang tanging iniwan niya lang sa isipan ko ay ang ilang salita na mas nagbibigay ng rason sa akin para mas lumalim pa ang pag-iimbestiga ko. Bagong upo lang ako bilang chairman sa kumpanya na mangyari ang malagim na insidente na iyon. Si Uncle Demetrio nakakaalam lahat at walang duda na malinis lahat. Lahat may pirma ko, kaya imposible na mangyari ang ganoong bagay. Lahat ng damages binayaran ng kumpanya pati na rin sa mga pamilya ng namatayan. Dinala din namin sa court ang issue na iyon at napatunayan nga na ama ni Jara ang may kasalanan kung bakit gumuho ang tulay. Sa achievement ni Adrian Mendez, walang duda na magaling ito kaya nga nang mangyaring insidente isa din ako sa nagulat at hindi makapaniwala. Isa lang ang tumatak sa isip ko sa huling pag-uusap namin ni Jara. Dapat malaman ko lahat. Ano ba ang puno at dulo ng ugat ng galit ni Jara kay Uncle Demetrio at sa stepfather nito? Ilang araw ko na rin pinag-iisipan ng mga dapat kong gawin. Nagdagdag din ako ng ilang tao para makatulong na mahalungkat ang files noon. Ngayong araw sisimulan ko na mag-inspect sa site. Gusto ko makita kung paano gumawa ang mga tao roon at kung ano ang ginagawa ng mag-ama roon. Nalaman ko na nandoon si Uncle Demetrio kaya naman mas maganda kung mahuhuli ko sa akto ang kanilang trabaho. Aileen, huwag mo ipapaalam na pupunta ako sa site ng Bantayan Project. May asikasuhin lang ako. If ever nahanapin ako ng asawa ko, sabihin mo may meeting lang ako sa labas. Opo, Chairman. Umalis ako sa opisina at dumiretso sa site. Peak hour kaya walang traffic papunta roon. Dapat tingin pa ako sa wristwatch ko. Makakarating ako sa site after lunch. Habang nasa biyahe, hindi ko na matiis na i-text si Jara. Simula kasi na magkasagutan kami, naging mailap na ito at naging tahimik rin. Sa office ka na kumain. Ibinilin ko kay Aileen ang pagkain mo. Magpahinga ka na lang din kung gusto mo matulog. Text ko. Ilang minuto kong hinihintay ang reply nito. Naiinis ako dahil ini-ignore pa rin ako ng babaeng ito. Saktong lunch break nang tawagan ko sa Aileen upang itanong ko na sa opisina ba si Jara. Hello Aileen? Andyan ba ang mama? Yes, Chairman. Kararating lang po ni ma'am. Pinahanda ko na rin po ang pagkain niya. Kakausapin niyo po ba? Tanong sa akin ni Aileen. No need. Ako na lang ang tatawag sa kanya. Pagbaba ko ng tawag ay sinubukan ko muling i-text si Jara. Kumain ka na maayos. Mas nangangayayat ka. Paano na lang sa baby kung hindi mo alagaan ng maayos sa sarili mo? Jara, hindi ka na bata. Ang dami mo sinasabi. Kumakain na po ako. At FYI, inaalagaan ko ang sarili ko. Ganon din ang anak ko. Reply sa akin ni Jara. Napangiti ako. Alam kong galit ito pero pagdating sa anak namin sumasagot ito. Oo, kapag baby namin ang usapan, masigla ito sumagot. Kapag ibang bagay at personal ay naiilang ito. Sa site, nakita ko na puspusan na namang nagtatrabaho ang mga workers. Nakita ko rin na aligagang sinalubong ako ni Engineer Abad nang nakitang naglalakad ako papuntang site. Chairman, bakit nandito kayo? Bakit hindi po kayo nagsabi? Napadaan lang ako. Gusto ko na makita kung ano mga ginagawa niyo rito. Dumiretso ako sa tulay na ginagawa. Lahat na maaari ko makita ay tiningnan at chinek ko. Pati na rin ang mga materyales na nakuha ang atensyon ko. Kasunod ko si Engineer Abad nang tingnan ang mga iyon. Bakit ganito ang mga materyales? Mababang klase lang ang mga ito ah. Tanong ko. Hawak ko ang ilang bakal at chinecheck isa-isa. Napalingon ako sa lalaking masiglang nagsalita na papunta sa akin. Chairman, what brings you here? Usually hindi ka naman nagpupunta sa mga site, hindi ba? Matalim kong tiningnan si Uncle Demetrio. Nakita ko na medyo namutla at nagulat din ito na makita ko rito. Bakit ganito ang mga materyales? Tanong ko. Nagkamali lang ng deliver ang mga tauhan ni Damian. Mamaya ipaparating na rin ang mga tamang materyales. Napagalitan ko nga si Damian dahil sa dineliver niyang materyales. Dapat lang. Hindi ko inaprubahan ng malaking budget para dyan para lang tipidin ito. Kapag naulit pa ang ganitong bagay,
Papalitan ko sa Dabian at kukuha ko ng ibang supplier. No need to worry, iyo. Inakbayan ako ni Uncle Demetrio at iginiyang papunta sa barracks. Ako nang bahala kay Damian. Sinabihan ko na siya at makakaasa ka na hindi na mauulit ito. Hindi na ako sumagot kay Uncle Demetrio. Pagdating sa barracks, niyaya ako nitong uminom ng juice pero tumanggi na ako. Malaking project ang hinahawakan natin. Ayoko sanang madismaya sa atin sa Mayor Villafuerte. Ayokong bigyan ng kahihiyan ng asawa ko dahil siya ang dahilan kung bakit nakuha natin itong project. Of course, hindi ko hahayaan ng daughter-in-law ko na mapahiya at masayang pagod niya para makuha itong project. Ngising sagot sa akin ito. Salamat sa iyo at inilipat mo si Jara sa office. Bukod sa hindi siya safe dito ay nakakapagod ang trabaho. Thank you for your concern. Kinalahati ko lang ang juice na iniinom ko at tumayo na ako. Go back to work at aalis na rin ako. Huwag ninyong pabayaan ang iyong trabaho dahil lang nandito ako. Of course, Chairman. Sagot ito sa akin. Pinuntahan ko si Engineer Abad na nag-a-assist sa mga manggagawa. Simple ko itong kinausap bago umalis. Engineer, I have a question. Ano yun, Chairman? Nakangiti itong sumagot sa akin. Hindi ba't magkakasama kayo ni Engineer Mendez noon sa isang project natin na gumuho? Nagtaka ko na biglang naging mailap ito sa akin. Pilit itong umiti kahit alam kong hindi ito komportable. Opo, Chairman. Okay, let's talk about it when you get back in the office. May mga gusto lang ako malaman. I hope you zip your mouth at huwag na ipaalam sa ibang napag-usapan natin. Understand? Yes, Chairman. Yumuko ito at tumango. Tinapak ko ito na mahina sa balikat bago ito talikuran. Sa kotse napaisip na ako sa reaksyon na ibinigay sa akin ni Engineer Abad. Sa kinikilos nito may alam ito. Sa mga mata nito may tinatago ito. May nalalaman kaya ito sa lahat ng nangyari? Kung ano man iyon, malalaman ko pa rin iyon. Kung may nangyari nga na anomalya, ako mismo magbibigay ng parusa sa mga taong iyon kahit pa kadugo ko sila. Mag-aalas 3 na makabalik ako sa opisina. Pagdating doon ay nadatnan ko si Aileen na papasok sa opisina. Mabilis ko itong sunundan at nakita ko na kumakatok ito sa kwarto. Nagtaka naman ako. Bago pa katukin muli ni Aileen ang pinto ay pinigilan ko na ito. What are you doing? Ginigising po si Ma'am. Kanina po kasi after niyang kumain, nagsabi siya na iidlip lang siya. Nagbilin po ito, nagisingin ko na lang siya. No need to do that. Sabihan mo na lang engineering department na kasama ko siya. Yes, sir. Pag-alis ni Aileen, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko na mahimbingang natutulog si Jara. I miss her. Bigla na lang ito sumagi sa isip ko. Naglakad ako papunta sa kama at yumuko upang tingnan siya. Inayos ko ang buhok nito na nakaharang sa kanyang mukha. Muntik na ako mapatawa ng malakas nang makita ko na patulo na ang laway nito sa kama. Paano mo magugustuhan ng ganitong babae? Kahit sa pagtulog walang kapoys-poys. Pupunasan ko sana iyon pero mismong siya na rin ang nagpunas noon. Maybe, she's aware kahit tulog. Sabi ko sa isip ko. Lumabas ako ng kwarto at hinayaan siyang matulog. Let her rest dahil para sa baby naman namin iyon. Mag-aalas 5 na nang makarinig ako ng yabag na palabas sa kwarto. What happened? Sinalubong ko ito dahil sa sobrang pag-aalala. Hinampas ako nito sa dibdib. Bakit hindi mo ako ginising? Bakit hindi ako ginising na Aileen? Anong oras na pala? Aligagang sabi nito. Ginigising ka niya pero pinigilan ko. Masarap kang natutulog at nagpapahinga kaya hindi na kita ginising. Ano na lang sasabihin ng mga katrabaho ko? Masyado mo akong binibigyan ng special treatment dito sa kumpanya. You're my wife. Kung ano man ang iutos ko sa kanila o sa'yo, wala silang magagawa, okay? Sabi ko, bakit ayaw mong gamitin ang pagiging Mrs. Morales dito sa trabaho? Iba ang trabaho, iba ang personal gets. Masyado ka namang nagpapaka-professional. Ngising tugon ko. By the way, nakausap ko si Engineer Abad. Gusto mo ba siyang tanungin tungkol sa nangyari 5 years ago? Austin, labas ka sa problema ko. Kung may mga gusto kong gawin, gawin mo na lang. Alam ko na may alam siya pero naghahanap pa ako ng tiyempo para tanungin siya. Hindi ako maaaring magpadalos-dalos. Baka isa din siya sa tauhan ni Demetrio. I don't think so. Engineer Abad is loyal at hindi gagawa ng maruming trabaho. We can talk to him if you want. With my command, kaya ko siyang mapaamin. Ayoko madamay ka pa sa issues ko, Austin. Pwede bang huwag mo na akong usasain? Sagot niya sa akin. Nagkabit balikat na lang ako. Fine, I have my ways. Siguro, paunahan na lang tayong malaman ang katotohanan kung ayaw mo makipag-cooperate sa akin. Uulitin ko, wala akong kinalaman sa nangyari noon. Austin,
Let's stop talking about these things. Hayaan mo na lang akong gumalaw sa paraan na alam ko. How can I do that? Tell me. Alam mo, inilalagay mo lang ang sarili mo sa alanganin. Pati na rin niyang anak natin. Paano mo nasasabi sa akin yan? Ako ang nanay. Bakit ko naman gugustuhin ang anak ko na mawala o mapahamak? Please, let's end this conversation. Soon, baka kaya ko nang sabihin sa'yo lahat pero huwag mo na ngayon. Ayoko ding humarap sa'yo ng kulang ebidensya na hawak. Ikaw ang nagsabi na wala kang kinalaman. So don't feel guilty about these issues. Tigas ng ulo mo, Jaira. Hindi mo kilala sa Uncle Demetrio kaya nga sa abot ng makakaya ko pinoprotektahan kita. Minsan ako nawalan at ayoko nang maulit iyon. Kung mawawala kayong dalawa ng anak ko, baka mas mahirapan na akong mabuhay. Nakita ko sa mata ni Jaira na may pag-aalala. Tama, pag-aalala iyon para sa kanya at sa magiging anak namin. Alam ko na hindi niya ako mahal at alam kong wala akong halaga sa kanya. Sa'yo na nanggaling na hindi ko sila kilala. Kaya naman hanggat kaya mong dumistansya, umiwas ka na. Ayoko mapahamak ka at ayoko masira ang pamilya niyo na dahil sa akin. Hindi ko na pinatapos itong magsalita at sinunggaban ko na ito ng halik. Napakadaldal kasi ng babaeng ito at ayaw talaga magpatalo. Pagkatapos kong halikan ito, ipinisil ko ang kanyang pisngi. Just let me protect you, okay? Mas maganda ng safe ka at ang magiging anak natin. Mahinahon kong sabi sa kanya. Hindi na ito umangal pa at tumango na lang. Bago pa muli itong umalis, ay binigyan ko ulit ito ng halik. Sabay na tayong umuwi mamaya. Hindi ko na nagagampanan ng pagiging asawa sa'yo. Ngising sabi ko. Bahala ka. Sabi nito pero napansin kong napangiti ito. Sit over there and wait for me. Malapit na ako matapos sa ginagawa ko. After kong tapusin ang ginagawa ko, iniyaya ko na ito umuwi. Gusto nila lolo na sa asyenda kami matulog dahil nalaman nga nila anong yan ang pag-aaway namin ni Jaira. Pero ipinaliwanag ko na lahat sa kanila. Idinahilan ko na lang ang mood swing ni Jaira. Kaya naman, nakumbinsi ko rin sila. Everything was so perfect and smooth. Ano pa nga ba ang mahihiling mo sa isang pamilya na puno ng pagmamahal at kasiyahan? Makukontento ka na sa lahat ng bagay na meron ka, basta kasama mo ang iyong mahal sa buhay pero hindi na ngayon. Ako, si Austin at ang magiging anak namin. Magkakaroon din ba kami ng masayang pamilya tulad ng pamilya namin noon? Tinatanong ko ang aking sarili. May mga panahon na hindi ko na alam ang aking gagawin at sumuko na lang pero tuwing gabi na napapanaginipan ko si Daddy, nagkakaroon ako ng determinasyon sa aking sarili. Nakatingin ako sa bugaw na kalangitan habang binabalikan ang nakaraan at iniisip kung paano haharapin ang bukas. Nakaupo ko sa bench sa may hardin ng asyenda. Madalas ko itong ginagawa para sa aming dalawa ni baby. Hawak ang akin tiyan. I can't imagine na sa kaloob-looban ko ay isang buhay ang nabuo. I'm 3 months pregnant at medyo nakaumbok na ang baby bump ko. Madalas ko itong hinihimas at kinakausap. Having a baby boy or baby girl na aalagaan at makakalaro ko, ang sarap sa pakiramdam. Mainit na. Pumasok ka na sa loob. Ma-overdose ka na sa vitamin C. Biro sa akin ni Austin. Hayaan mo muna ako. Nare-relax ako pag ganito. Masaya ko siyang tinugunan. Nakaangat din ang tingin ko sa kanya na bigyan niya ako ng halik. Pinunasan ko yun at ngumisi. Nasasanay ka ng hinahalikan ako ah. It's just a perks of being my wife. Hindi ka ba masaya na hinahalikan kita? Ha? Sabi nito na malapit ang mukha sa akin. Nasasanay na rin naman. Sagot ko sabay halik sa kanya. Thank you sa lahat, Milove. Not to mention, Milove. Basta para sa'yo at sa baby natin. OMG, kinikilig talaga ako sa part na ito, promise. Kahit walang label between us, may eme-eme na kaming tawagan. Alam nyo, nagsimula lang iyang tawagan namin nang makurious siya kung dapat bang magkaroon kami ng tawagan like a normal couple. Masyado daw kasing napaka-formal ng Jaira at Austin. So, ito na. Nag-isip ako. And then, binigyan ko ng options. Halos lahat rejected kasi ang OA daw at parang hindi niya feel. Ang arte din niya. Samantalang siya itong nagdadamad na magkaroon ng tawagan. And then ayun, naisip ko na magiging parents na kami, kaya me, and di na lang daw. Sabi ko masyado ng common so dinagdagan ko sa dulo ng love. Tapos ayun, bagay na bagay naman, diba? Hanggang sa nakasanayan na namin na yun ang tawagan. Kahit walang salitang mahal kita, sapat na rin. Hindi na rin ako nagdadaman kasi nga mahirap na ma-fall kung in the end walang sasalo sa'yo. Madalas din itong halikan ng noo ko ng 3 beses.
Hindi ko alam kung bakit pero ayoko mag-assume kaya hinahayaan ko na lang ito. Auntie! Uncle! Tawag sa amin ng matining na maliit na boses. Hinarap namin iyon ni Austin at patakbo ito sa aming dalawa. Halos ihampas na niya ang sariling katawan nang makita si Austin. Medyo naging sensitive si Austin pagdating sa akin dahil medyo malaki na ang umbok ng tiyan ko. Ingat na ingat itong matamaan ni Cassie. Baby, don't do that again. Gusto mo bang ma-hurt yung baby ni Auntie sa tummy? No, Uncle. Iling ni Cassie. Pumaling naman ito sa akin. Sorry, Auntie. Sobrang nag-excite lang po ako na makita kayo. It's okay, baby. Auntie also misses you. At sa baby din natin. Come here, give me a hug. Niyakap ko na mahigpit si Cassie habang nakaupo sa tagiliran ko. After our hugging moment, andyan ko naman ang hinalikan at iyakap nito. Hello there, baby. Auntie Cassie really misses you. I can't wait to see you. Sana lumabas ka na agad para makapag-play tayo. Pasigla si Cassie na nakikipagkwentuhan sa tummy ko. Samantalang kaming dalawa ni Austin nakangiti at nagtititigan lang. That's enough, baby. Baka mahirapang makahinga si Auntie. Ilalayo na sana ni Austin si Cassie nang pigilan ko ito. Hayaan mo na siya. Ayos lang naman ako. Sabi ko. But, it's fine. Naglalambing lang si Cassie. Bumaling ako kay Cassie na todo pa-cute naman kay Austin. Let's go inside. Mabaho na si Auntie. I need to take a shower tapos labas tayo nila, Uncle. Gusto mo ba yun? Yay! Hiyaw ni Cassie. Hindi man lang nagpakipot ang batang ito. Maliligo muna ako. Si Uncle na muna bahala sa'yo, okay? Opo, Auntie. Bilisan mo para makaalis na tayo. Tango ko. Kahit mag-isa na lang ako at wala nang pakialam sa akin ng nanay ko, may dahilan pa rin ako para sumaya dahil kasama ko ang pamilya ni Austin. Hindi ko na namalaya ng araw. Masaya, mapayapa at positive mindset lang ang nararamdaman ko. But not today. Biglaan nagpunta ang mga Gonzales sa asyenda. Hindi ko alam kung ano meron at inimbita ito nila lolo at lola. Bongga ang handaan ngayon. Kompleto lahat pati na rin ang pamilya ni Austin. Kasama sila Demetrio at pamilya nito. Nandito na pala kayo, iha. Bungad sa amin ni Lola. Halina kayo, tumupo na. Surprise lunch party namin ito sa inyo since wala na tayong bonding moments. Magkakasama buong pamilya. Thank you, Lola. Ngiting sabi ko. Pinilit ko magpakabait sa harap ng mga ito. Kahit hindi ako komportable. Katabi ko umupo si Austin sa lamesa. Hindi ako hinayaan itong mag-isa at pinaghainan pa ako. Sa buong lamesa, parang kami lang dalawa ang kumakain at hindi namin pinapansin ng tao sa paligid namin. I'm so grateful na maayos ang pagsasama niyo, anak. Sabi ni Mommy. Of course, Mom. Austin and I have a lot of common. Right, me love? Ngiting baling ko kay Austin. Yes, me love. Sagot sa akin ni Austin sabay hinalikan ako nito sa noo. Itong dalawang batang ito, pagkakaroon na ng anak ay panay pa rin ang tukaan. Magsikain na kayo na maayos at baka makurot ko kayo sa singit. Painis na saad ni Lola pero nakangiti. Naging maayos ang simula ng pagkain ngunit sa kalagitnaan ito'y nagsimula na magpataasan ng ere sa Demetrio at Damian. May mga ikinuwento mga ito tungkol sa pagkakaibigan nilang dalawa. Hanggang sa madulas sa mga ito na matalik din nilang kaibigan si Daddy noong mga nagtatrabaho pa ito. Really? Tito Damian? Tanong ko. So, matagal na pala kayo magkakaibigang apat? Natahimik si Damian at sumagot sa akin, sa Demetrio. Of course, magkakaibigan kami. Pero simula na mag-iba ang daddy mo, lumayo na siya sa amin. Masyadong naging gahaman sa pera kaya in the end, siya mismo nagpahamak sa sarili niya. Masyado siyang greedy at napakataas ng pangarap sa buhay. Enough! Sagot ni Austin. You have no right to humiliate my wife and my father-in-law. Austin, you don't know everything. Pati ang asawa mo hindi mo pa lubusang kilala. Kung hindi lang naman siya nabuntis, hindi mo siya magiging asawa. Sagot ni Demetrio. Nagkakainitan na sila. Pumagitna na ako dahil nakita ko si Lolo na namumula na sa galit. Uncle Demetrio, I know you don't like me that much. We have a mutual feeling toward to each other. Hindi na dapat pag-usapan ang wala dito o wala na. Ngiting sabi ko sa kanya. Excuse me everyone. Kung hindi ka labisan sa inyo na aalis na ako. Ayoko mawala ang manners ko dahil sa taong kaharap ko. Tumayo ako at itinapon ng table napkin sa upuan ko na magsalita si Evelyn. Ang bastos mo naman, Chira. Magagaganyan ka talaga sa harap namin? Anak, maupo ka na. Totoo naman na sinasabi ng Uncle Demetrio mo. Pero hindi mo na kailangan magpa-apekto dahil nakaraan na iyon. Gatong ni Mommy.
Tiningnan ko isa-isa ang mga kaharap ko sa lamesa. Pinipigilan kong tumulo ang aking luha nang biglang napatayo si Lolo sa kinaupuan at hinampas ng malakas ang lamesa. Demetrio, hindi ko kayo inimbitahan dito para maliitin ng apo ko. Wala kang karapatan na ipahiya si Jaira. Kung gulo lang pala ang dala nyo, hindi ko na sana kayo inimbitahan dito. Pero bilang respeto sa inyo, ginawa ko. Now, all of you, get lost! Sigaw ni Lolo sa kanila. Tumalikod ako sa kanila at hindi pa man nakakalabas sa pintuan ay narinig ko na ang malakas na tawag ni Austin kay Lola. Napatingin ako doon at nakita ko na bigla na lang nahimatay si Lola. Nagmamadali akong bumalik malapit sa kanila upang tingnan si Lola. Call the doctor! Utos ni Austin sa isang kasambahay. Lola? Lola, please, wake up, Lola! Sabi ni Austin na bit-bit na si Lola papunta sa sala upang ihiga ito roon. Austin! Mahinang tawag ko kay Austin. Tumingin ito sa akin. Don't worry. She will be okay. Huwag ka masyadong mag-isip dahil baka makasama sa'yo.